Magandang araw mga kaibigan. Ngayon, atin namang tunghayan ang pangalawang kabanata ng pinamagatang Ang Asawa Kong Tinitingala ng Lahat. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell icon. Wala na bang ibibilis pa ito? Siguradong lagot ako pag na-late ako sa meeting namin. Hindi mapakaling sinabi ni Lelia matapos mapansin ang mabagal na pagtakbo ng bike ni Darren. Nang lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, agad itong pinagsisihan ni Lelia dahil agad na sinagad ni Darren ang bilis ng kanyang luma at sira-sirang bike. Masyado itong naging mabilis para kay Lelia. Kaya wala na itong nagawa kundi mapayakap ng gusto sa bewang ni Darren. Agad na nanginig ang buong katawan ni Darren sa pagyakap na ito ni Lelia. Sa 3 taon ng kanilang pagsasama, ito ang unang beses na nagkaroon sila ng physical contact sa isa't isa. Agad siyang nakaramdam ng matinding pagkasabik sa kanyang dibdib mula sa pressure na ibinibigay ni Lelia sa kanyang likuran at lalo pang pinabilis ang takbo ng kanyang bike. Kinalaunan, nakarating na rin ang mag-asawa sa main entrance ng office building na pinagtatrabahuan ng kanyang asawa. Nakahinga na rin ng maluwag si Lelia nang huminto ang sinasakyan nilang bike sa tapat ng pinagtatrabahuan niyang building. Habang pababa sa bike, agad niyang narinig ang napakalakas na tunog mula sa isang sasakyan mula sa Audi Q5 at huminto at nagpark sa tabi ng bike. Isang lalaki ang bumaba mula rito. Nilak ni Anton San Diego ang kanyang sasakyan at inayos ang kanyang suit. Naglakad siya papunta kay Lelia at tinuro si Darren. "Lilia, sino ang lalaking ito?" "Siya si Darren," mahinhing sagot ni Lelia habang bumababa sa bike. Nagulat ang buong Tandag City sa kasal ni na Darren at Lelia. 3 taon na ang makalilipas, hindi inakala ng kahit na sinong nakatira sa Tandag City na ang mahinhin at napakagandang si Lelia Cruz ay magpapakasal sa isang basura. Siya pala ang basurang iyon. Walang awang singhal ni Anton. Hinubad niya ang kanyang coat at ipinahiram kay Lelia. "Kawawang Lelia, mukhang nilamig ka papunta rito. Isuot mo ito. May regalo rin pala ako sa iyo." Bumalik si Anton sa kanyang sasakyan para kunin ang isang karton na may marangyang itsura. Naglalaman ito ng napakagandang pares ng high-heeled shoes na gawa sa kristal. Siguradong magiging elegante at magkakaroon ng class ang sino mang magsusuot nito. Ilang taon na ang makalilipas nang pasukin din ng angkan ni Darren ang fashion industry. Kaya nagawa niyang makakilala ng ilang mga kilalang fashion designer. Kung hindi siya nagkakamali, ang pares ng heels na ito ay dinisenyo ng isang British designer na nagngangalang Myrna. Pinangalanan niya itong The Worship of Crystal. 99 na pares lamang ito ang ginawa noong taong iyon. At ang bawat isa ay agad na nabili sa mismong sandali na i-release ito. Mga kilalang pamilya ang bumili sa karamihan ng mga ito. Kaya kahit magkaroon man ng malaking pera ang kahit na sino sa mga sandaling ito, magiging imposible pa rin para sa kanya ang makakuha ng isang pares nito.
Mukhang totoo ang mga sapatos na hawak-hawak ni Anton sa mga sandaling ito. Pero makikita rin sa mausisang pagtingin ang matatalas na dulo nito. Kaya sigurado na isa lang itong replika. Alam ko namang matagal mo nang gusto ang heels na ito. Kaya nalungkot ako para sa iyo. Tumingin ako kung saan-saan pero hindi ako makahanap ng original nito. Sabi ni Anton habang ibinibigay ang pares ng heels kay Lilia. Kaya gumastos ako ng 300,000 para sa replikang ito. Suotin mo na ito ngayon at bigyan ako ng 1 buwan para makabili ng isa sa mga original nito. Okay lang, mahinang sinabi ni Lilia habang tinatanggap ang pares ng heels. Mukhang imposible nang makahanap ka ng original nito. Kahit na makahanap ka man, masyado nang mahal ang magiging presyo ng mga iyon. Ang isang pares nito ay nagkakahalaga ng 30 million sa isang auction last year. Kaya hindi mo na kailangan pang magsayang ng panahon para rito. Mukhang okay na rin naman ang mga replika na ito. Talaga? Napalunok si Anton sa kanyang narinig. Nasa kulang-kulang 30 million lang ang kanyang net worth at hindi niya rin magagamit ang lahat ng ito para lang makabili ng isang pares ng heels. Kaya natawa na lang siya sa awkwardness na kanyang naramdaman. Dito na sumingit si Darren, kinuhang pares ng heels at itinapon ang mga ito sa sahig. Aking asawa, hindi mo na kailangan kumuha ng mga bagay-bagay mula sa ibang tao. Kung yan ang gusto mo, bilang asawa, kinakailangan kong ang mga gusto. Sabi ni Darren habang nakahawak sa braso ni Lilia. Hinatang niya ito papasok sa nakatayo sila sa mga entrance ng hospital na dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Darren sa kanyang braso pero masyadong naging mahigpit ang pagkapit nito sa kanya. Sandali lang, nagmamadaling sigaw ni Anton. 300,000 ang bili niya sa pares ng sapatos na ito. Kaya siguradong hindi niya ito palalampasin. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Anton habang mabilis na naglalakad palapit sa mag-asawa. Dinuro at sinigawan nito si Darren. Ipagdasal mo na hindi basag ang mga heels na ito dahil siguradong hindi mo ito mapapayaran kahit ibinta mo pa ang kidney mo. Alam mo ba yun? Una sa lahat, asawa ko si Lily, kaya lumayo ka na sa kanya. Ikalawa, kung nilalamig ang asawa ko, pwede niyang ipatong ang t-shirt na suot ko. Nang matapos ang kanyang sinabi, kinuha ni Darren ang jacket ni Anton at ibinato rin ito sa sahig. At higit sa lahat, ibibigay ko kung anumang bagay na gusto ng asawa ko. Hindi ganoon kababa ang aking asawa para magsuot ng mga mumurahing replikas. Kaya dapat ko lang siyang regaluhan ng totoong worship of crystal mamayang gabi. Saka talagang tanga. 300,000 na ang halaga ng replikang ito. At kung titingnan ang sira-sira mong bike, paano mo nagagawang magkunwari na mabili mo ang mga original nito? Agad nang nagalit ng husto si Anton. Bilang tagapagmana ng angka ng San Diego, walang sino man ang nagsalita sa kanya ng ganito sa loob ng ilang taon. At ang pinaka nagpagalit dito
ay ang hindi pagpansin sa kanya ni Darren habang hinahatak si Lelia papasok sa building. Tumilapon ang bike ni Darren sa lakas ng pagsipa rito ni Anton, pero hindi pa ito sapat para humupa ang kanyang galit. Kaya agad niya pa itong pinagtatadyakan. Samantala sa loob ng opisina ng General Manager ng Neptunus Corporation, umupo si Lilia sa kanyang office chair at nanlalamig na tinitigan ng gusto si Darren. Nanginginig ito sa sobrang galit. Isa ng kilalang negosyante sa industriya ng real estate si Anton, at sinusuportahan din ito ng nangungunang angkan sa buong Jiangnan, ang angkan ng Darbe. Kinakailangan ng Neptunus Corporation ng $5 million na investment na pinaplano sana ni Lilia na gawing investor si Anton dito. Pero matapos nang ipinakita ni Darren kanina, sigurong nagngingit-ngit na sa galit ngayon si Anton. Hindi ko na dapat sinama rito si Darren. Wala na siyang ginawa kundi puro kahihiyan. Ito lang ang bagay na pumapasok sa isip ko sa tuwing nakikita ko siya. Isip ni Lelia. Ano pang tinatampay-tampay mo rito? Alis! Walang awang sinabi ni Lelia habang nakatitig kay Darren. Oo nga pala. Bulong ni Darren at agad na umalis sa opisina ng kanyang asawa. Lalo lang nagalit si Lelia sa ipinakitang asal ni Darren kanina. Dito na lalong bumaon ang pagkainis sa kanyang mga buto. Nitong mga nakaraang taon, nakita niya kung paano magpakasal ang kanyang mga kaibigan sa mga lalaking nagmula sa mararangya at kilalang mga angkan. Katangi-tangi ang mga lalaking napapangasawa ng mga ito. Maging ang pinakamahirap sa mga ito ay mayroong 2 bahay at bilyong-bilyong net worth. Lalong sumama ang naging tingin ni Lelia kay Darren habang iniisip ito. Siguradong pagtatawanan na naman siya ng kanyang extended family sa kanyang reunion mamayang gabi. Sinong sumira sa bike ko? Sigaw ni Darren sa tapat ng building. 3 taon na ang bike na iyon sa kanya. Sinasakyan nito ni Darren sa tuwing maggrocery siya araw-araw. Kaya nasaktan siya nang makita itong sira-sira at hindi na maari pang gamitin. Agad namang naging malinaw sa kanya na ang bastos na si Anton ang gumawa nito sa kanyang bike. Sa mga sandaling ito, ilang mga babae nakasuot ng business attire na naglakad gamit ang suot nilang mga high-heeled na sapatos. Empleyado ang mga ito sa kumpanyang pag-aari ng angkan ni Lelia. Pinagchismisan at dinuro-duro ng mga ito si Darren. Tingnan niyo, ladies. Hindi ba iyon ang asawa ni Miss Cruz na si Darren? Siya nga yun. Umattend ako sa kasal nilang 2 noon. Tingnan niyo siya, nagluluksa sa sira-sira niyang bike. Hindi na makapagpigil pa ang mga babaeng iyon kaya agad nilang pinagtawanan si Darren. Hindi pinansin ni Darren ang presensya ng mga ito at dahan-dahang hinawakan ang kanyang bike. Ay, parang naging kapatid ko na rin ang bike na ito. Huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti kita kaya huwag kang mag-alala. Habang hinahawakan ng kanyang bike, nilabas niya ang kanyang cellphone at dinayal ang number ng kanilang angkan. Hello? Ako ito si Darren. Tutulungan ko ang angkan natin sa 2 kondisyon. Una, hanapan niyo ako ng isang pares ng Worship of Crystal. At ikalawa, mayroong isang lalaki nagngangalang Anton Santiago at nag-ooperate sa ilalim natin, hindi ba? Gusto kong alisin ninyo ang lahat ng nasa pangalan niya.
Matapos niyang ibaba ang tawag, nakatanggap siya ng isang text message mula kay Lilia. Naglalaman lang ito ng ilang mga salita. Mamayang gabi na ang annual gathering ng mga Cruz. Bumili ka ng bagong set ng mga damit at huwag na huwag mo akong bibigyan ng kahihiyan. Sa Eastern Seacoast, isang villa na nakatayo sa tabing dagat sa isang kwarto kung saan makikita ng buo ang tanawin ng karagatan. Inimbitahan ng tumatayong ama sa angkan ng Montenegro si Darren para makipag-usap. Walang pakialam na umupo si Darren sa isang rocking chair habang umupo naman sa harapan niya ang tumatayong ama ng kanilang angkan na nagngangalang Jake Montenegro. Tito ito ni Darren sa kanyang ama. Matapos makita ang pag-upo ni Darren, natawa si Jake sa sinabing, "Oh, Darren, kahit ilang taon na ang lumipas, wala ka pa ring pakialam sa kahit na ano. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, Tito. Marami pa akong gagawin mamayang gabi. Sinabi mong lubog sa utang ang ating angkan. Gaano ba kalaki ito?" Kumuha si Darren ng isang malaking cherry at nilagay sa kanyang bibig bago niya sinimulang nguyain. "Well, hindi naman ito kalakihan," nadadalang sinabi ni Jake habang napapakamot sa kanyang ulo. Bilang kinikilalang ama ng kanilang angkan, siguradong marami na itong napuntahang mga importanteng meeting. Pero ngayon, sila ang nangangailangan ng tulong. Kinakailangan niyang magpakita ng pag-iingat sa kanyang mga sinabi. At sigurado rin ako nakakalimutan niyo na ang pangalan ko kung hindi lang kayo nangangailangan ng pera. Nagsara ng husto ang mga kamay ni Darren na habang galit na nilalabas ang kanyang mga nararamdaman sa bawat salita ng kanyang binabanggit. "Nagkamali ang iyong angkan sa pagtakwil namin sa iyo, Darren. Pero kailangan talaga ng ating angkan ang tulong mula sa iyo," sabi ni Jake habang humahakbang paabante at humahawak sa braso ni Darren. Huminga ito ng malalim at nagpatuloy sa pagsasalita. "Darren, bilang kinikilalang ama ng ating angkan, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng president sa Platinum Corporation. Suportahan mo lang ang ating angkan, ibigay mo sa akin ang ID mo at magpunta sa office building ng Platinum Corporation bukas. Isang sekretary ang maghihintay sa iyo roon para bigyan ka ng ibang mga detalye." "Walang problema kung wala ng iba, mauuna na ako," sabi ni Darren matapos itong pag-isipan ng bahagya. Kahit na mukhang hindi pa rin sapat ang Platinum Corporation sa halagang $3 billion, nagbago ang kanyang isip nang makita ang nagbabadyang pag-iyak ng kinikilala ng ama ng angkan sa kanyang harapan. Umalis si Darren matapos siyang magsalita. Ngayong gabi gaganapin ang unang reunion ng mga Cruz pero mayroon pang dapat puntahan si Darren bago iyon. Ito ay ang kanilang high school reunion. Magsisimula na ang kanilang reunion at ayaw niya ring magpahuli sa okasyong ito. Matagal na rin niyang na-miss ang kanyang mga kaklase matapos ang matagal na panahong hindi sila nag-usap-usap. Dadalo sa reunion ang bawat isa sa kanyang kaklase. Maging ang matanda nilang class teacher ay siguradong pupunta rin dito.